Magulo ang buhok ni Beatrice at halos hindi niya pa naisara ang unang 3 butones ng kanyang damit. Halos hindi na makita ng dalaga ang daan, ngunit nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. "Go! Find that woman!" Narinig ni Beatrice ang malakidlat na galit sa boses ng isang lalaki. Mabilis naman na nagtago ang dalaga sa umpok ng mga kahon at pinagkasya doon ang sarili para makapagtago. "Boss, I think that woman crossed the border. We must secure the passage so she won't leave the country." Pigil na pigil ang paghinga ni Beatrice upang hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. "Do everything and find her. Then kill her and dispose her body." Nanlalaki ang mga mata ng dalaga at mabilis na tinakpan ang bibig dahil sa takot na umaakyat sa kanyang sistema. Ilang saglit pa at nawala na ang mga nag-uusap na kalalakihan. Kaya naman mabilis na lumabas sa pinagtataguan si Beatrice at muling nagpatuloy sa pagtakbo. Kada pagtakbo ni Beatrice, lumilingalinga pa siya sa paligid kung may nakasunod ba sa kanya. Nakahinga naman siya kahit papaano ng maluwag nang wala naman siyang maramdaman na kakaiba. Nang makakita ng public payphone si Beatrice, ay mabilis siyang pumasok doon at kumuha ng coins sa kanyang bulsa. Bahagya pang nanginginig ang kamay ng dalaga habang pinipindot ang numero. "Hello, this is Detective Beatrice de Vera." Naghahabol pa ng hininga ang dalaga habang tumitingin pa rin sa paligid niya. "Detective B, nasan ka? Ano nang nangyari?" "Hindi ko masasabi ang location ko, Chloe. Hindi natin pareho alam kung may salot din ba sa ahensya. But my apartment got attacked. Gusto nila akong patayin." Narinig naman niya ang mahinang pagmumura ng kausap sa kabilang linya. "I knew it. Aasikasuhin ko agad ang papeles mo para hindi ka maharang. Umalis ka ng bansa. I'll take care of your job here. Kailangan mong maging safe dahil nasa iyo ang flash drive na naglalaman ng files." Napakagat sa sariling labi si Beatrice. Nag-aalala rin siya sa sarili niyang kaligtasan. "Huwag na, Chloe. Kung doon ako dadaan paalis ng bansa, tiyak makikita nila ako doon. May naisip na akong paraan." Matapos ang araw na yon, halos isang araw din na hindi makausap ng maayos si Beatrice. 4 na taon kang hindi umuwi dito sa Pilipinas. At ngayon nakabalik ka na, paalis ka na naman? Kinuha ni Beatrice ang paborito niya noon na katana na ipinatago niya sa kasambahay at maingat yung pinunasan. Namiss niya kasi ito. Bigay pa ito ng kanyang ina. Ipatatago niya rin naman ulit yon. Ngunit gusto niya munang samantalahin ang pagkakataon. "Papa, umuwi po ako para magtago. Hindi po para magbakasyon." Tumayo ang dalaga bago tignan ng malawak na hardin ng kanyang ina sa ibabang bahagi. "Then, why don't you hide in here? Pwede naman ako mag-hire ng mga legitimate bodyguards with experience." Hinarap ng dalaga ang ama bago ngumiti ng matamis dito. Maingat siyang lumapit sa ama at niyakap ito. "Dad, sapat na sa akin na ipinadala niyo yung helicopter sa USA para sunduin ako. I can't risk your life. Gusto kong takasan at ayusin to na ako lang po. You did so much for me." Siya si Beatrice de Vera. Bunso siya sa 3 magkakapatid. Mga lalaki ang mga kapatid niya na busy na sa kani-kanilang mga negosyo. Mayaman ang kanyang pamilya. Nabibilang ang mga ito sa top 10 richest family in the Philippines. Ngunit gumawa ng sariling pangalan si Beatrice at ganoon din naman ang kanyang mga kapatid. "Wala lang sa akin yun, anak. At nandyan ang mga kuya mo. Papayag ba naman kami na ang unikaihan ng pamilya ay mapahamak?" Gustong pumayag ni Beatrice sa gustong mangyari ng ama. Ngunit ngumiti lang siya at mahinang umiling. "Papa, I'm fully an adult now. Kaso ko to. Ako ang mag-iisip kung paano ko ito maaayos." Nagtataka rin ang dalaga sa sarili. Bakit nga ba kailangan niya pang pahirapan ang sarili niya? Hindi saklaw ng USA record ko ang tungkol sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Kaya safe pa rin kayo. I should leave pa.
I'm so happy to see you again. Halos kalahati ng buhay ni Beatrice nasa ibang bansa siya. Pinurso niya kasi talaga ang pag-aaral para maging isang mahusay na detective. Tutol man ang buong pamilya niya sa kagustuhan niya, wala nang nagawa pa ang mga ito. Oo nga't natupad ang kagustuhan ni Beatrice. Naging magaling siyang detective at sikat sa ibang bansa. Ngunit dahil sa isang malaking illegal na samahan, heto siya at bumalik sa Pilipinas para lang makapagtago. Manang, saan po ba may nagpapaupa ng kwarto dito? Tanong ng dalaga sa isang matandang nakatambay habang nagpapaypay pa. Tiningnan naman siya nito mula ulo hanggang paa. Bakit? May pambayad ka ba? Mabilis namang tumangutango ang dalaga. Pinagtaasan siya nito ng kilay bago sumenyas. Halika, may maliit na kwarto dito akong pinapaupahan. 2,000 isang buwan. May sarili yung CR at kusina. Mura na yun dito sa Maynila. Tumangutango naman si Beatrice. Inaasahan niya na ito. Napakaingay at magulo sa iskinitang yon. Masisikip ang bawat daanan. Ngunit hindi siya magrereklamo. Dahil natitiyak ni Beatrice na ito na ang pinakahuli na maiisip na puntahan ng mga gustong pumatay sa kanya. Okay na po ako dito, Manang. Hindi naman pala gaano kasama ang loob ng kwarto. Hindi ito masyadong malawak, ngunit ayos na. Ipinasok niya ang dala niyang lumang bag at mabilis na pumasok sa loob. Kinuha naman ni Beatrice ang pera sa bulsa at nag-abot ng 2,000 sa matandang babae. Nakita naman niya ang pagngiti nito. Ay salamat naman at mabilis kang kausap. O sige, maiwan na kita dito. Tumango lang ang dalaga bago lumapit sa kama. Bago pa man siya maupo dito, ay pinagpagan niya muna ito at tinanggal ang cover. Ikinabit niya dito ang tig 130 pesos na nabili niyang cover kanina. Nang matiyak ng dalaga na maayos na ang lahat, ay sa kanya inilabas ang wig sa luma niyang bag. Ang mahaba niyang buhok na nakaipit sa kanyang sombrero ay sinuklay niya muna ng maayos. Inipon niya ito bago ikinabit ang short hair na wig. Kinulayan niya rin ng black colored ang kanyang kilay at gumamit ng itim na contact lens para itago ang kanyang mata na kulay asul. Namana niya kasi ito sa kanyang ina. Inilabas na rin ang pampatan na liquid at pumasok siya sa maliit na CR at binabad niya doon ang buong katawan. Ang malaporsilanan niyang kulay, na bahiran lang ng dungis, ay tuluyan ng naging morena. Sana talaga gumana to. At hindi nila ako mahanap agad, habang hindi pa klaro ang mga ebidensya laban sa kanila. Malalim na napabuntong hininga si Beatrice dahil sa pagkapagod niya ng araw na yon. Mahigit 1 linggo na rin si Beatrice sa lugar na yon. At hanggat maaari, nakikipag-interact siya sa mga tao na parang kilala niya ang mga ito. Uy pre, mukhang nagsishot puno tayo ngayon ah. Bati ng dalaga nang mapadaan siya sa isang tindahan. Nagtaas naman ng baso ang mga lalaki bago siya tinanguan. Uy, tara, inom tayo. Malakas at boyish na tumawa si Beatrice. Sige lang mga pre, pas muna ako. Nag-ilingan ng mga ito bago nagtawanan. Nilampasan naman ang mga ito ng dalaga. Kahit ang pananamit niya, iniba niya rin. Malalaking shorts at t-shirts ang suot niya. Kahit may katangkaran siya, hindi naman din talaga kapansin-pansin na babae siya. Palagi rin siya nakasuot ng sombrero. Siguro, dahil sobrang daming tao sa lugar na yun, hindi na rin nagtaka mga ito sa biglaan niyang pagsulpot. B, laro tayong basketball. Nilingon ng dalaga ang mga teenager na tumawag sa kanya. Ngumisi naman siya at mabilis na binaliktad ang kanyang sombrero. Okay, game. Nakipaglaro si Beatrice sa mga ito. Mabuti na lang talaga at flexible ang dalaga. Lahat na ata ng klase ng sports ay alam niyang laruin. May mga pagkakataon din kasi na kailangan sa investigasyon niya ay may kakayahan sa mga sports. Mabilis lang na nakuha ni Beatrice ang loob ng mga taga doon. Kaya naman pakiramdam niya, hindi na siya mahihirapan magtago. Dahil kung may magtanong man sa mga ito, kung may bagong salta sa Maynila, tiyak na walang maisasagot ang mga ito. Nice game! Nakipag-appear pa si Beatrice sa mga ito bago muling nagpaalam na. Hoy, tigil!
Umiinom ng soft drinks ang dalaga sa isang tindahan nang may biglang sumigaw. Ang sunod na lang niyang namalaya, nagsisigawan na ang mga tao at tumatakbo. Tabi! Magsitabi kayo! Doon niya napansin ang isang grupo na hindi pamilyar sa kanya na mabilis na tumatakbo. Natigilan naman si Beatrice nang mapagtanto ng mga pulis ang humahabol sa likod ng mga ito. Don't make me catch you! Parang nanindig ang balahibo ni Beatrice sa lamig ng boses na yon ng isang lalaki. Bigla na lang itong sumulpot sa kung saan. Matangkad ito, nakaitim na coat at ang buhok nito ay medyo magulo. May hawak din itong yoyo. Ngunit mukhang hindi naman ito laruan. Hala, si Sonny Parker ba yun? Nagkagulo ang ilang dalaga na nakatira sa eskinita. Sa sobrang sikip na nga, naglabasan pa ang mga ito para lang silipin ang binata. Si Sonny Parker nga, mga mare, si Sonny! Halos takpan ni Beatrice ang tenga dahil sa biglaang pagtili ng mga ito. Napaatras pa ang dalaga nang maitulak siya ng isang babae. Nangunot ang noon ni Beatrice bago ubusin ng tuluyan ng kanyang soft drinks. Sino ba yung Sonny na yan? At bakit big deal sa kanila ang presensya niya? Sumilip naman ang matandang babae sa daan ng tindahan at gumuso. Hay nako B, san ka ba naman nagsususuot? Si Sonny Parker yan, sikat sa buong Maynila. Buong sulok ata ng Maynila kilala siya. Bukod kasi sa gwapo, napakagaling din talaga niyang staff officer. Manang-mana yung sa kuya niyang si Matthew Parker. Pareho mga gwapo. Humagikgik pa ang matandang babae. Mukhang kinikilig pa ito kahit nasa edad na 50. Talaga? Magaling siya? Parang nagkaroon tuloy ng interes ang dalaga. Hindi dahil sa sinabi ng matanda na gwapo ito, kundi dahil sa sinabi nitong magaling ito. Lumabas na naman pala ang Polongo Gang. Matagal nang hinahantang grupo ng mga pulis yan dito. Kaso, may sapalos talaga. Mabuti na lang at tumulong na si Sonny. Naging interesado ang dalaga. Nakipagsiksikan tuloy siya para makapunta sa unahan. Kung saan ay nandoon na rin ang sinasabi ng mga ito na si Sonny Parker daw. What the? Hulugan pa nga ni Beatrice nang makita niya na basta na lang pakawalan ng binata ang yoyo nito. Ngunit imbis na laruin ito, inihagis nito yon sa paa ng isang lalaki na patakbo na sana. Umikot pa ito sa ere at malinis na hinawi ang coat nito. Parang tumigil bigla ang mundo ni Beatrice. Oo nga't marami siyang nakakasalamuhang magagaling na agent sa ibang bansa. Ngunit walang agent doon na ganito kalakas ang dating. Mahahaba rin ang binti nito, ngunit hindi ito awkward tignan. Mukha pa itong attractive. Muli nitong binawi ang yoyo. Sa pagkakataong ito, inikot nito sa kamay ang yoyo bago hinagis sa ere. Nagulat pa siya ng ilang segundo lang. Nakapulupot na ito sa tatlong lalaking nagkukumawala. Huwag niyo nang subukan kung ayaw niyong maghati-hati ang katawan niyo. Napanganga si Beatrice. Ngayon lang siya naka-encounter ng ganito kagaling at kabilis na staff officer. Paano hindi niya ito kilala? Umatras ito ng bahagya. Dahil lang sa simpleng pagkilos nito, naamoy niya ang pabango nito. Teka, mukhang pamilyar ang amoy niya. Saad ni Beatrice sa sarili. Nang damputin na ng mga pulis ang lalaking napatumba ng binata, ay sinundan niya ang tingin nito habang naglalakad palayo. Bumalik na rin sa kanya-kanyang ginagawa ang mga tao. Natigil na rin naman kasi ang komosyon. Pasimpleng sumunod si Beatrice sa binata. Iniisip kasi ng dalaga na maaaring kilala nito ang mga taong gustong ipapatay siya. Kinapa niya ang bulsa at naramdaman niya na nandoon pa rin ang USB. Napahinga tuloy siya ng maluwag. Kaso, nang tignan niya ulit ang unahan kung saan nakapwesto kanina ang binata, bigla yung nawala. Ha? Nasaan na yun? Mabilis na pumunta ang dalaga kung saan niya huling natanaw ang binata. Lumingalinga pa siya, ngunit wala na talaga ito. May pagkaaswang pala ang isang... Ay, kalabaw ng nanay mo! Malakas na sigaw ni Beatrice nang walang ano-ano ay sumulpot sa likod niya ang binata. Sa gulat ay napaatras siya at naapakan ng sariling paa. Dahilan ng muntikan niyang pagkatumba.
Mabuti na lang at mabilis ang binata. Mabilis nitong nahawakan ang kanyang bewang. Samantalang ang braso naman niya ay mabilis niyang naikawit sa liig nito. Dahil sa pagkakabend ng katawan ni Beatrice, ay naramdaman niya ang unti-unting pagbitiw ng sombrero niya kasama ang kanyang wig. Itinulak ng dalaga si Sunny para pigilan ang kanyang wig sa tuluyan nitong pagkahulog. Dahil sa ginawang niya ni Beatrice, ay tuloy-tuloy siyang lumupagi sa maputik na iskinita. Sinalo na nga, kumawala pa. Anang binata bago ito umiling-iling at tinalikuran siya. Mabilis namang tumayo ang dalaga at inayos ang kanyang wig. Ipinunas niya sa short ang basa niyang kamay na nadumihan sa pagkakaupo niya dahil sa sariling kagagawan. Teka lang, may tatanong ako. Mabilis na humabol dito ang dalaga. Kahit pa mabilis namang naglakad si Beatrice, pakiramdam niya ang bagal niya pa rin kumpara sa binata. Hindi libre ang oras ko. At ano namang itatanong na isang tambay na kagaya mo sa akin? Napanganga ang dalaga dahil sa sinabi nito. Wow naman! Antipatiko ka pala? May gusto lang sana ako itanong. Napasulya pa saglit si Beatrice sa hawak na yoyo ng binata. Mukha itong metal na itim. Go ahead. Marami pa akong kasong inaasikaso. Ngumiti naman ang dalaga bago lumapit pa dito para walang ibang makarinig. Pamilyar ka ba sa mga illegal na samahan sa Amerika? Bahagyang nanaas ang kilay nito. Ba't ko naman sasabihin sa'yo kung talagang pamilyar nga ako sa kanila? Lumiwanag ang mukha ni Beatrice at parang nagkaroon siya bigla ng pag-asa. Kailangan ko ng tulong mo. Natigil sa balak na pagsasalita ang dalaga. Are you familiar with this girl? She have a long hair. And she's probably 5 feet. Pakiramdam ni Beatrice ay nag-echo sa pandinig niya ang mga pamilyar na boses. Umakyat ang takot sa sistema niya kasunod ng paglingon niya sa pinagmumula ng mga boses. Paanong nandito sila? Napansin naman ni Sunny ang pagkabahala ng dalagang nasa harap niya. Naiinis man ang binata, tinignan niya ang sinulya pa nito kanina. Sa hindi kalayuan ay may mga lalaking malalaki ang mga katawan. Mukhang mga foreigners din ang mga ito. Mabilis na nangunot ang noon ni Sunny. Pamilyar ang mga ito sa kanya. Ito ang susunod sana niyang kaso at papalipad na siya ng ibang bansa. Ngunit mukhang pumapabor ata ang pagkakataon sa kanya. Sandali. Pinigilan ito ng dalaga sa balak niyang pagpunta sana sa mga kalalakihan. Tinignan naman ni Sunny ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Tulungan mo ako makatakas sa kanila. Sige na. Nangunot ang noon ng binata, lalo na nang mabosesan ang pagmamakaawa sa tono nito. Saglit lang na tinitigan ni Sunny ang kamay nito na nakahawak sa kanya bago tumango. Sige, tara na. Hindi ganito ang style ng binata. Hindi siya sanay sa takbuhan. Dahil hindi naman niya tinatakbuhan ng mga bagay. Ngunit dahil naramdaman niya ang takot ng taong kaharap niya, pagbibigyan niya ito. Patalikod na sana sila nang biglang may sumigaw. Hey wait! We have a question. Naramdaman ng binata ang paghigpit ng pagkakahawak ng babae sa kanyang kamay. Kaya naman bago siya humarap, ay iginawi ng binata ang babae sa likod niya. Are you an officer? Seryoso ang mukha ni Sunny. Malalaki nga ang mga kalalakihang ito. Para itong mga bodybuilder o ang typical na bouncer sa mga club. My time is not free. What do you want? Binuhay nito ang cellphone at may pinakita sa kanya. Isang babae ito. Magandang babae. Mahaba ang buhok nito, maputi, at may kulay asol na mga mata. Kung ito ang babaeng hinahanap ng mga ito, malayong malayo ito sa babaeng nasa likod niya ngayon. Bukod kasi sa mukha itong tsismosang tambay, ay morena din ito na malapit ng maging kulay negra. I don't know this lady. Seryoso ang sagot niya at papahakbang na sana sila nang bigla nitong hawakan ang braso ng dalaga. Hey, do you see this girl? Nakayuko lang ang babae habang umiiling. Hindi.
Nangunot ang noo ni Sunny at tuluyan ng tinalikuran ang mga ito. Marahan niya ring hinila ang dalaga para tuluyan na silang makaalis. You didn't even look at the picture. Hindi pa natatapos ng lalaki na sabihin yon, mabilis na pinakawala ni Sunny ang yoyo niya at inihagis ito sa maligalig na lalaki. Ang cellphone nito ay tumilapod kung saan at bigla na lang natumba. Takbo! Madiin na utos ni Sunny sa dalaga. Tumango naman ito at hindi na naghintay pa na muli niyang sabihin ang dapat gawin. Binawi ng binata ang yoyo niya bago umikot at basta na lang itong inihagis sa isang lalaki na aambasanan ng suntok. Natamaan ng yoyo nito ang ilong dahilan ng pagdugo nun. Tara na! Nilingon ni Sunny ang dalaga. Nagtatago ito sa hindi kalayuan at sinesenyasan siya. Mabilis naman tumakbo palayo si Sunny sa mga dumadaing na lalaki. Nang makasakay sa kotse, ay doon lang umalpas ang panginginig ni Beatrice. That was intense. Dapat talaga, dumikit na ako sa'yo para libre. At hindi ko na kailangan magbayad ng tao. Sinamaan naman siya ng tingin ng binata. Pinaandar na nito ang sasakyan, ngunit nakikita pa rin nila na tumatakbo ang mga lalaki at hinahabol ang kotse. Mga hunghang, ang hihina nyo pala eh. Kunot na kunot ang noo ni Sunny, hindi lang dahil sa maingay ang babae, kung hindi dahil sa amoy nito. Sorry nga pala, dinamay kita. Ako nga pala si Beatrice, ikaw si Sunny hindi ba? Gumilid pa ito ng pagkakaupo. Napasulyap tuloy si Sunny sa upuan ng kotse niya, na ngayon ay nabahira na rin ng putik at amoy. Hindi mo kailangan mag-sorry, bumaba ka na lang. May malapit na police station dito, doon kita ibababa. Mabilis na hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Sunny, na hawak ka man ni Bella. Nagtaas naman tuloy ng kilay ang binata. Please, kailangan ko kasi ang tulong mo. Mabilis na natigilan silang pareho, nang bigla na lang banggain ang kotse nila mula sa likod. Shit, lagot ako kay kuya. Bagong kotse niya to. Mabilis na pinaharurot ng binata ang sasakyan. Kahit gaano ka-traffic ay nagagawa pa ring lumusot ni Sunny. Napanganga si Beatrice. Magaling na ito makipaglaban, magaling pang magmaneho. Bonus na lang siguro na sobrang gwapo pa nito. Anong problema ng mga taong yun? Anong kailangan nila sa'yo? Bago pa man makasagot ang dalaga, muling binangga ng mga ito ang likod ng kotse. Bakit naman kasi traffic sa Maynila? Wala sa sariling tanong ni Beatrice. Hold on. I'll use the shortcut. Dapat talaga ay attentive ang dalaga. Dahil bago niya pa masunod si Sunny, mabilis na itong lumiko dahilan ng pagsubsob niya sa bintana ng kotse. Hindi na alam ni Beatrice kung paano pa nila natakasan ng mga lalaking yon. Nakatulala siya nang tumigil ang kotse. Gulat pa kasi ang buong sistema niya. Fuck! Malalagot ako dito kay kuya. Narinig ng dalaga ang reklamo ni Sunny nang makalabas ito ng kotse. Tinanggal naman agad ni Beatrice ang seatbelt at nagtungo sa likod ng sasakyan. Kagat-kagat niya ang kanyang labi habang nakatingin sa sira nito. Kawawang kotse, nayupi. Sinamaan siya nito ng tingin. Awkward naman nang umiti ang dalaga. Ito ang bahay niyo? Grabe, ang laki. Doon lang napansin ni Beatrice ang naglalakihan at ang mga mataas na pader. Malawak ang area na punong-puno ng Bermuda grass. Sa bandang harap nito ay isang malaking mansion. Hindi kita ang loob ngunit napakagaling ng pagkakagawa ng glass mansion na yon. Sa kuya at ate ko to. Masungit na sagot nito sa kanya. Hinaplos pa ng binata ang kotse bago mahinang humingi ng tawa dito. Come on, you have to clean yourself. Nangangamoy ka na. Inamoy-amoy pa ni Beatrice ang sarili. Amoy pusali nga siya. Sumunod siya sa binata sa paglalakad. Doon niya lang napansin na parang wala namang bodyguards doon. Sa bagay, kung totoo nga naman ang balita tungkol dito, ay bakit kakailanganin ng mga ito ng bodyguards? Nang makapasok sa mansyon, ay may isang kwarto na doon siya dinala ni Sunny. May sariling bathroom yan.
ikukuha lang kita ng damit. Tumangu-tango na lang si Beatrice bago dumiretso sa bathroom. Nang makapasok na siya, ay agad niyang tinitigan ang sarili sa salamin. Kinapa niya ang USB sa kanyang bulsa at napahinga ng maluwag nang ma-realize niya na nandoon pa rin ito. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at wig. Ni hindi niya rin alam kung tuluyan na niyang aalisin ang kanyang contact lens. Naiwan niya naman kasi ang lahat ng gamit sa inuupahang kwarto. Paano niya mapapalitan ang contact lens niya? Mabuti sana kung papautangin siya ng binata. Baka mamaya ibitin pa siya nito patiwarik. Your clothes are in bed. Napatingin si Beatrice sa saradong pinto at bahagyang napangiti. Salamat. Kahit hindi siya nito kilala, basta na lang siya nito tinulungan. Hindi naman niya gustong idamay ito. Pero ito lang ang tanging naiisip niya sa ngayon na paraan para magpatuloy pa rin ang investigasyon ng dalaga habang nagtatago pa siya. Kunot na kunot ang noon ni Sunny nang may marinig siyang mahinang nagbubulungan. Ikaw na, hindi papayag sa akin si Uncle. Ayoko, papagalitan ako nun. Maingat na naglakad si Sunny sa pinagmumula ng bulungan. Tahimik niyang sinusuri ang dalawang bata na mukhang nagbabato-batopik pa ata. Kuya, please ikaw na. Hindi ba at gusto mo rin naman? Ngumisi ang binata at may naisip na kalokohan. Unti-unti siyang dumapa sa sahig at maingat na gumapang. Clint, ikaw na. Malakas ka kay Uncle eh. Nagbubulungan pa rin ang dalawang bata at parang napakaseryoso ng pinag-uusapan. Siguro ako na lang magsasabi sa kanya. Bigla namang saad ni Sunny, kaya gulat na gulat ang dalawang bata. Kaya napatayo pa ang dalawa at napahawak sa mga dibdib nila. Tumawa ng malakas si Sunny at sinabayan niya pa yon ng paghampas sa sahig. Uncle naman eh! Natatawa lang na naupo sa sahig ang binata bago pinagpagan ng kamay. Ano ba yung pinagtatalunan nyo? Mukhang seryosong-seryoso kayo ah. Nagtinginan ng dalawang bata, sabay na lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Uncle, gusto kasi namin sumama sa iyo sa susunod mong misyon. Napataas naman ang kilay si Sunny at hinarap ng maayos sa mga pamangkin niya. Guys, alam niyo naman kung gaano kadelikado palagi ang misyon ko. Malalagot ako sa daddy niyo kapag napahama kayo. Sobrang close ni Sunny sa mga pamangkin niya. Siguro ay dahil close rin sila ng ina ng mga ito, ang ate Celeste niya, ang siyang napangasawa ng kuya niyang si Matthew. 2 taon lang ang agwat na magkapatid. Parehong bibo at magaling ang dalawa niyang pamangkin. Habang lumalaki kasi ang mga ito ay palagi nilang sinasama sa pag-iensayo. Hanggang sa nagkatrabaho na lang siya. We will not tell Dad. Ngumisi si Sunny at ginulo ang buhok ng panganay na pamangkin. Mateo, hindi ganyan gumalaw mga kagaya ko. We did not lie. Bakas naman ang hindi naniniwalang reaksyon ng dalawa niyang pamangkin. Napailing-iling na lang tuloy si Sunny habang pinipigilan ng pagtawa. Please, Uncle. Nagpa-puppy eyes pa ang dalawa, ngunit patuloy ang pag-iling ng binata. Hi. Sorry. Kumuha pa ako ulit ng towel doon sa mga gamit sa loob ng kwarto para patuyuin yung buhok ko. Sabay-sabay na napatingin silang tatlo sa kanyang likuran. Doon ay nakita niya ang babaeng pinupunasan ng buhok nito. Suot na nito ang damit na inilagay niya kanina sa ibabaw ng kama. Isang white v-neck, oversized shirt, at ang hindi niya pa nagagamit na boxer shorts. Gusto niya sanang damit pang babae ang ipahiram niya dito. Ngunit hindi pa nga umuwi ang ate Celeste niya at ang kuya Matthew niya. Kaya hindi na rin siya sumubok na pakialaman ng gamit nito. Who are you po? Kuryosong tanong ni Clint. Tumayo pa ito at lumapit sa dalaga. Gustong matawa ni Sunny nang bigla na lang nitong suriin ang dalaga hanggang sa likod nito. Ako si Beatrice. Bahagyang nagtaas ng kilay si Sunny. Ibang-iba ang dalagang isinama niya dito kanina sa babaeng kaharap nila ngayon. Ang morena at madilim na balat nito ay naging malaporsilana at ang maikli nitong buhok ay naging mahaba at itim na itim. Maging ang mata nito na kulay itim kanina naging asul na. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang babaeng nasa litrato na ipinakita ng mga lalaki kanina.
Ito nga ang hinahanap ng mga malalaking taong yon. Girlfriend ka po ni Uncle? Tumingin ang dalaga sa kanya at umiling. Bahagya pa itong umiti sa kanila. Hindi, pero tinutulungan niya ako. Tinignan niya ang dalaga. Hindi niya alam ngunit ang kulay ng mga mata nito ay para siyang nahihipnotismo. Para ba siyang hinihila palapit nito? Nope, that's not true. Basta niya na lang ako hinila para iligtas siya. Walang prenong sagot ni Sunny. Dahil sa naging sagot ay umirap ang dalaga at nag-squat pa ito sa harap ng pamangkin niya para mapantayan ang laki nito. Siya kaya ang kusang nagsalba sa akin. Ngumiti naman si Clint bago tumangutango. Ganyan po kasi talaga si Uncle. Savior po siya. Lumapit naman si Mateo at inilahad ang kamay nito sa harap ng dalaga. Hello po, ako po si Mateo. Kapatid ko naman po itong si Clint. Para bang kuminang ang mga mata ng dalaga nang tanggapin ito ang kamay ng pamangkin niya at mag-shake hands pa ang dalawa. Nice meeting you, Mateo and Clint. Tumayo naman ang dalaga at tumingin sa kanya. Inilahad din ito ang kamay sa harap. Tinignan lang naman yun ng binata. Sorry talaga, kung bigla-bigla na lang ako nandito at nakiligo pa. Gusto ko lang magkaroon tayo ng maayos sa pagkakakilala sa isa't isa. Sinulya pa niya ang mga pamangkin. Naghihintay din ang mga ito na tanggapin niya ang kamay ni Beatrice. I told you not to say sorry. Fine, tutulungan kita kung sasabihin mo sa akin ang lahat. Bakas na bakas sa mukha ng dalaga ang pagkatuwa. Ngumiti naman ito at tumangutango. Pero bago yon, punasan mo muna yung buhok mo, basang-basa pa. Mahina itong natawa bago siya sinunod. Tumalikod naman si Sunny at lihim na napangiti. Pero, payag ka na po ba, Uncle? Hirit pa na tanong ni Clint na agad inilingan ni Sunny. Hindi pa rin. Nagkunwari pa ang mga pamangkin niya na umiiyak. Magpahinga ka na sa kwarto. Titignan ko kung anong kaya kong gawin. Malawak na ngumiti ang dalaga sa kanya. Nag-iwas naman agad siya ng tingin. Tumalikod siya at hindi na lang ito pinansin ng binata bago nagpatuloy sa paglalakad. Supermodel ka po ba, auntie? Ang tangkad niyo po at ang ganda para kayong si Mommy. Rinig ni Sunny na inusal ni Clint. Napangisi na lang siya ng bahagya at umarte na parang hindi niya naririnig ang sinasabi nito. Hindi ako model. Wala ako sa ganong industriya. Nang makarating na si Sunny sa kusina, sumandal muna siya sa pader at inilabas ang kanyang yoyo. Ito ang siyang ginagamit niya sa pag-iisip para maging mas focus siya. Ang mga yoyo na rin na naging weapon niya sa tuwing nakikipaglaban. Ito ang teknik niya. Ang paggamit ng yoyo ay kabisado niya na. Sa Amerika talaga ako nakatira. May nangyari lang kaya kailangan kong bumalik dito sa Pilipinas. Napaisip ang binata. Mukhang kailangan niya talagang alamin kung sino ang babae na hinayaan niya na lang na basta siyang idamay sa sarili nitong gulo. Nakanganga ang dalaga habang nakatingin sa nasa harapan niya ngayon. Isa itong malaking wall na punong-puno ng iba't ibang klase ng yoyo na alam niya sa sarili niyang hindi ordinaryo. Oh, looks like Sunny have a visitor. Mabilis na napalingon si Beatrice nang may magsalita sa likod niya. Sa gulat niya ay bahagya pa siyang napaatras. Hindi pa nga nakaka-recover si Beatrice sa pagnganga niya sa yoyo collection ng binata. Hulog na naman ang kanyang panga dahil sa isang babaeng napakaganda na nasa harap niya ngayon. Hello po. Ngumiti ito sa kanya. Natulala siya sa paraan nito ng pagngiti. Na-starstruck ata ang dalaga. Ang sa tingin niya ay nasa 40s na ang babaeng kaharap niya ngayon. Matangkad ito at sexy para itong isang beauty queen. Ate Celeste, you're home. Napakurap-kurap pa si Beatrice at nilingon si Sunny. Kasama nito ang dalawang pamangkin na may kanya-kanyang hawak na mga yoyo. Hi boys! Mabilis na tumakbo ang dalawang bata patungo sa babae. Malawak ang ngiti ng mga ito. I'm glad that you're back, ate. Matamis na ngumiti ang babae kay Sunny. Hindi naman mapigilan ni Beatrice ang mapahanga. Mukha itong literal na anghel. Mukha rin itong expensive at kagalang-galang na babae.
Sunny, bakit yupi ang likod ng bagong kotse ko? Ang akala ni Beatrice ay sa babaeng nagngangalang Celeste nang mahuhulog ang kanyang panga. Ngunit hindi niya akalain na doble-doble ang pagka-starstruck niya nang pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito at malaki ang katawan. Mukha itong isang strict supervisor o general. Kuya, I was about to explain that. Mabilis na itinaas ni Celeste ang kamay bagong umiti. Hindi pa rin makagalaw sa pagkagulat si Beatrice. No doubt na sobrang pogi ng masungit na Sunny na to. Pero pogi din pala ang kuya niya. It's my fault. Sinubukan lang naman po akong tulungan ni Sunny at hindi niya inaasahan na may mga susunod sa amin. Napatingin sa kanya si Sunny. Mukhang hindi nito inaasahan na sasabihin niya yon. Love, huwag ka na magalit kay Sunny. Ngayon lang siya nagdala ng babae dito. Let's give her a great first impression naman. Matamis na ngumiti naman si Beatrice dahil mukhang mabait naman pala ito. Ate, it's not what you think. Natawa lang ang babae bago ito lumapit kay Sunny at tinapik ito sa balikat. Tumigil ito saglit at muli siyang hinarap. I'm Celeste. You can call me anything except for pretty. Masyado na kasing overused nitong asawa ko. Mahina lang na natawa ang lalaki bago ito lumapit kay Celeste at hinagkan ito sa noo. I'm Matthew Parker. Malawak na ngumiti ang dalaga at sinulya pa niya pa ang seryosong si Sunny. I'm happy to meet you po. You two look good together. Nakita niya ang dalawang bata na mukhang tuwang-tuwa at nag-thumbs up pa sa kanya. Ngumiti naman siya at kinindatan ang mga ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Beatrice. Hindi pa nga siya nakatulog ng maayos dahil nga bumalik na naman ang takot niya. Baka kasi natunugan ng mga ito kung saan siya tumakbo. At malaman pa ng mga ito na narito siya ngayon sa bahay ni Sunny. You're up early? Halos atakihin sa puso si Beatrice nang bigla na lang sumulpot si Sunny sa likuran niya at magsalita. Grabe ka naman! Gusto mo ba akong patayin agad-agad? Mahinang pag-angil niya dito. Ngumisi lang ito at nagkibit balikat. Inirapan niya tuloy ito. Halos nagsabay na sila nitong nagtungo sa kusina. Doon ay naabutan agad nila ang mag-asawa na nag-aalmusal at nagkukwentuhan. Ang aga niyo naman, Ate Celeste. Ngumiti lang ito bago itaas ang tasa na hawak nito. We're going to the hospital later. Kayo, bakit parang sabay pa kayo nagising? Magkasama ba kayo sa isang kwarto? May kung anong sinabi ito, dahilan para masamid si Beatrice sa sarili nitong laway. Ate naman, nagkataon lang. Hindi kami magkasamang matulog, hindi naman kami close. Dahil sa sinabi ni Sunny, umirap si Beatrice. Doon niya lang napansin ang mahinang pagtawa ng asawa nito na si Matthew. Okay, if you say so. Napatampal na lang sa noo ang binata. Mukhang wala na itong maikatwiran pa. Mukhang sasabay na rin kami sa inyo. Isasama ko siya sa headquarters para mas malinaw ang kaso niya. Naupo na si Beatrice sa upuan nang abutan siya ni Sunny ng pagkain. Lihim naman siyang napangiti. Hindi naman kasi siya nang hihingi dito. Natuon ang buong atensyon ng dalaga sa kinakain. Ganoon din naman si Celeste. Tahimik ito at parabang sobrang focus sa ginagawa nitong pagkain. Habang umunguya, ay sinuri ng dalaga ang magandang babaeng nasa harap niya ngayon. Ang mga mata nito ay sa pinggan lang nito nakatuon. Ang kanang kamay nito ay may hawak na tinidor. At sa kaliwang kamay naman, may dalawang strawberry. Tumatangu-tangu pa ito habang umunguya. She's pregnant. Biglang naiusal ni Beatrice. Hindi naman niya inaasahan na medyo napalakas pala ang sinasabi niya sa kanyang isipan. Ano? What? Sabay na tanong pa ni Sunny at ng kuya nito. Bahagyang napalunok si Beatrice lalo na nang gulat ding napatingin sa kanya si Celeste. Buntis siya, hindi ba? Anang dalaga.
at tinuro si Celeste na ngayon ay punong-puno na ang bibig ng pagkain. Oh my gosh! I'm pregnant? Bahagyang kinabahan si Beatrice dahil mukhang hindi pa nito alam yon. Paano kung nagkamali siya at paasahin lang ang mga ito? Sa reaksyon kasi ng dalawa, ay mukhang gusto ulit ng mga ito na magkaanak. Are you sure about that? Napatingin si Beatrice kay Sunny nang bigla niya itong tanungin. Napainom tuloy ng tubig ang dalaga nang wala sa oras. Medyo nagkalaman siya kumpara sa picture na nakita ko nakuha lang last month. Sexy siya ngunit bahagyang hindi pantay yung suot niyang fitted dress kahapon. Medyo focus siya sa pagkain. At napansin ko din na mabilis yung pagtibok ng pulso niya sa leeg. Nag-aalangan pa na sinabi yun ng dalaga. Dahil sa sinabi niyang eksplanasyon, mabilis na kinagat ni Beatrice ang itlog na basta na lang niyang kinuha sa kanyang pinggan. Dapat hindi siya masyadong maging mapag-obserba. I knew it. I feel dizzy this past few weeks. Kaya nga balak namin magpa-check up eh. Love, did you hear that? Let's go to our OB na. Masuyong niyakap ni Matthew ang asawa. Hinagkan pa muna nito ang noo nito at tuluyang nagyakap ang dalawa. Natigilan si Beatrice. Bukod sa mga magulang niya noon, ay ang dalawang taong nasa harap niya ngayon, ang nakita niyang sincero ang pag-ibig sa isa't isa. Nag-iwas siya ng tingin. Dahil sa ginawa niyang yon, nagtama ang mga mata nila ni Sunny. Kanina pa pala ito nakatingin sa kanya nang hindi niya man lang napapansin. How did you know that? Ito ang tanong ni Sunny sa dalaga habang nasa biyahe sila. Nakasunod sila sa sasakyan ng pamilya ng kuya nito. Papunta na kasi ang mga ito sa ospital at sila naman ay sa headquarters. Simple lang naman yun. Hindi mahirap malaman. Tumango ang binata. Parang duda pa ito, ngunit hindi na nagsalita. Sa halip, natuon na ang buong atensyon nito sa daan. Tungkol nga pala sa mga lalaking yon, may flash drive ako dito na naglalaman ng lahat ng mga illegal na gawain nila. Mga transaksyon. Iyon din marahil ang dahilan kung ba't nila ako sinusundan, magpahanggang dito sa Pilipinas. Sumulyap sa kanya ang binata. Kinapa naman ni Beatrice ang bulsa. So they are the illegal group. Tumango-tango si Beatrice bago kunin ang flash drive sa bulsa niya. Nakainkwentro ko sila sa Amerika. Pinasok nila doon yung apartment ko at hinahanap itong flash drive. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang ibang laman yan. Balak na sanang ibigay ng dalaga ang flash drive sa binata nang may malakas na bumangga sa likod ng kotse nila. Dahilan ng pagkabitiw ng dalaga sa flash drive na hawak. Shit! Nahanap nila tayo. Mabilis na napatingin si Beatrice sa likod at halos takasan siya ng dugo sa katawan. Hindi tinted ang salamin ng kotse ng mga ito. Kaya naman kitang-kita niya ang sakay sa loob. Beatrice, calm down. I'll keep you safe. Don't worry. Seryosong ani Sunny nang mapansin siya nito na halos hindi na naman makahinga sa takot. Mabilis nitong inikot ang kotse bago buksan ang bintana at sumenya sa kanyang kuya Matthew. We're being attacked. Tumango naman ang kuya nito. Mukhang naintindihan agad ang ibig sabihin. Inikot nito ang sasakyan at inilapit sa family car ng kuya nito. Stay here. Nanginginig si Beatrice ngunit tumango rin siya. Nang lumabas ito sa kotse, ay mabilis nitong kinuha ang yoyo at sinimula na itong laruin. Lumabas na din sa kabilang kotse si Kuya Matthew niya. Mas lalo lang kinakabahan ng dalaga dahil may dalang mga armas sa mga kalalakihan. Walang nagsalita sa mga ito. Sa halip bigla na lang sumugod at umatake. Tanaw ni Beatrice ang nag-aalalang si Celeste sa kabilang kotse. Ngunit hindi ito masyadong nagpapanik. Marahil ay alam na nito ang kakayahan ng asawa at kapatid. Basta na lang pinakawalan ni Sunny ang yoyo at iwinasiwas ito sa ere. Mabilis naman itong nahuli ang isang lalaki. Natamaan nito ang mata ng isang lalaki kaya napaluhod ito sa sakit. Samantalang si Matthew ay mano-mano na nakipaglaban. Ngunit hindi niya maitatanggi na magaling ang dalawa pareho. At nasa kalagitnaan ng laban ng dalawang lalaki, nang marinig na lang ni Beatrice
Ang mahinang sigaw ni Celeste. Boys, no! Bago pa man ito makakontra ng tuluyan, lumabas na ang dalawang bata at mabilis na nakisali sa pakikipaglaban. Binato ni Clint ng 3 Jolens ng isang lalaki at eksperto naman ng mga Jolens na tumama sa 2 tuhod nito at sa alaga nito. Dahilan para mapaluhod ito sa sakit. What the fuck? Hindi pa ito tapos sa pagdaing at mabilis itong nilapitan ni Clint. Hinawakan nito ang buhok ng lalaki at malakas na tinuhod ang mukha nito. Kagaya naman ni Matthew, walang gamit na kahit anong weapon si Mateo. Maliksi at mabilis itong gumagalaw. Nagulat na lang siya nang mapansin ito sa likod ng lalaki. Hello po! Masayang bati pa ni Mateo sa likod ng lalaki. Nang yumuko ang lalaki para tignan nito, mabilis naman itong tumayo at buong lakas na sinundot ang puwetan ng lalaki. Sira talagang batang yon. Naiiling na ani Sunny bago nilapitan ng lalaking sinundot ni Mateo. Hinawakan nito ang lalaki sa balikat at malakas na sinuntok sa muka. Sunny, alisin mo siya dito and make sure na ligtas siya. You know what to do. Nagtanguan ang magkapatid habang patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Maya-maya naman may 2 sasakyan na dumating. Nakaitim ito ngunit alam niyang hindi ito mga kalaban. Go, Sunny! Seryosong tumango si Sunny sa kapatid bago ito tumalikod at bumalik sa kotse. Sino ang mga bagong dating? Agad na tanong ni Beatrice. Tipid na ngumiti naman ang binata at marahan itong hinawakan ang ulo niya. You don't have to worry about that. It's my kuya's people. Nagpakawala ng maluwang na buntong hininga si Beatrice lalo na nang paandarin nito ang sasakyan. Susundan pa sana sila ng isang kotse nang pigilan nito ng mga tauhan ng Kuya Matthew nito. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe at hinahanap pa rin ni Beatrice ang flash drive na nabitawan niya kanina lang. Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ng dalaga sa 2 bata na nagtatago sa backseat. Siksik na siksik ang mga katawan nito para hindi makita. Paano nakapasok ang mga ito nang hindi man lang niya napapansin? Auntie, huwag ka pong maingay. Agad namang napansin ni Sunny ang biglang pagtahimik niya, kaya sinulyapan niya ito. Is there something wrong? Mabilis tuloy na napabalik sa pag-upo ng maayos si Beatrice habang kagat ang sariling labi. Nagmamakaawa namang tumingin sa kanya ang 2. Napapikit ang dalaga at kumiti na parang kinakabahan. Magsasalita na sana si Beatrice nang bigla na lang nagpreno si Sunny. Dahilan, para hindi makahanap ng suporta ang 2, mabilis namang nakagalaw si Beatrice para pigilan ng 2 na sumalpok sa unahan. Paano kayo nakapasok sa kotse? Alam niyo ba delikado yung ginagawa niyo at nakasiksik kayo dyan? Mahina, kalmante ngunit may diin na saad ni Sunny. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Nakaramdam siya ng lamig dahil sa boses nito. Uncle, ginamit po ni Clint yung pin ni Mommy. Nakita naman ng dalaga ang tingin na masama ni Clint sa kuya nito. Gusto niya tuloy tawanan ng 2, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil mukhang seryoso si Sunny. Kuya, ba't mo naman ako nilaglag? Ang sabi ni Uncle sa oras ng interrogation, hindi ba dapat sasabihin ang pangalan ng taong sinusunod mo? Tuluyang humarap si Sunny sa mga pamangkin at mukhang problemado pa ito. Clint. Kumuha pa ito ng hangin bago tuluyang magsalita. Tinuruan ko kayo para sa future purposes, hindi para sa mga ganitong sitwasyon. Ano na lang ang sasabihin ni Kuya? Napahilamos ito ng sariling muka. Talaga ngang problemado na ito. Ibabalik ko kayo. Hindi pwede. Mabilis na hinawakan ng 2 bata ang kamay ni Sunny at nagmamakaawang tumingin dito. Uncle, please. Malayo na tayo eh. Hindi niyo na kami pwedeng ibalik dun. Tinatansya naman ng dalaga si Sunny at ang mga bata. Mukhang ubod ng kulit talaga ang 2 bata. Hindi niya nga lang alam kung kanino nagmana ang mga ito. Dahil na rin sa hindi pa naman niya lubos na kilala ang mga magulang nito. Una ay ang kotse niya. Ngayon kayong 2. Ano pa ba magagawa ko? Pumaskil agad ang masayang ngiti sa mukha ng mga ito. Yay! Thank you, Uncle! Sige na,
Isuot niyo na yung seatbelt para makaalis na tayo. Lihim namang napangiti ang dalaga dahil sa pagiging kalmado ni Sunny. Nang makarating sa isang liblib na lugar, tuluyan na silang bumaba sa kotse. Wala silang kabahayan na makita, kaya tahimik lamang silang naglakad. Come on, boys! Mabilis na tumakbo ang dalawa palapit sa pinto ng isang malaking bahay. Hindi ito mukhang napabayaan kahit na medyo mukhang may pagkaluma na. Kahit pa natutuwa si Beatrice sa dalawang bata na nag-aagawan pa sa susi, ay nabaling ang atensyon niya kay Sunny na hindi pa rin umaalis sa gilid ng kotse. Nawala tuloy ang ngiti sa labi niya at lumapit sa binata. Okay ka lang ba? Tumingin ito sa kanya at tumango. Duda naman siya dahil doon. Mabilis niyang napansin ang hawak nito sa bandang ibaba ng tiyan nito. Walang sabi-sabing hinawakan niya ang damit ng binata at tinaas yun. May sugat ka! Gulat na ani Beatrice. Marahan namang inalis ni Sunny ang kamay na nakahawak sa damit nito at naglakad na. Maliit na galos lang. Umirap ang dalaga at sumunod naman sa mga ito papasok sa loob. May first aid kit kayo dito? Pasimpleng tanong ni Beatrice sa dalawang bata. Nakangiti naman na tumango ang mga ito. Pwedeng pahiram? Muling tumango ang dalawa at nagunahan pa paakyat sa hagdan. Lumapit ang dalaga kay Sunny at walang sabi-sabing itinulak niya ito sa sofa. Beatrice! Bago pa ito makakontra, ay inabot na agad ng dalawa sa kanya ang first aid kit. Kaya naman, itinaas niya ang damit nito. Lilinisan natin yung sugat mo. Dahil kapag lumala ito, mas malaking problema. Tumangutango naman ang dalawang bata bago sila iwan ng mga ito sa sala. Huhubarin ko na lang ng buo ang damit ko. Baka naman kaya mo ginagawa to dahil gusto mo makita ang abs ko. Sa gulat ni Beatrice sa sinabi ni Sunny, ay hinampas niya ang braso nito. Hoy, hindi ako ganun no? Itsosero ka. Tumatawa lang naman ito habang tuluyang hinuhubad ang damit. Bumalandra tuloy sa harap ni Beatrice ang abs ng binata. Para itong alagang-alaga at mukha talagang mga pandesal. Parang ang sarap tuloy nitong almusalin. Wala ka namang abs eh. Assuming ka lang. Natawa na lang ang binata sa sinabi niya at tuluyan na siyang hinayaan nito na gamutin ang sugat nito. Siya si Triton Wingrave, di ba? Ang may hawak ng mga illegal na produkto at trabaho sa Amerika? Napatingin saglit si Beatrice sa binata na magsalita ito. Oo, siya nga yun. Sagot naman ng dalaga habang ang buong atensyon ay nasa ginagamot na sugat. You really hit their nerve. Biruin mo, pinuntahan ka pa dito sa Pilipinas? Isang hamak na tambay sa kanto. Pag-iintresa ng malaking illegal mafia group mula sa ibang bansa? Sounds sketchy. Hindi alam ng dalaga kung nagbibiro lang ba ang binata o inaasar lang siya. Bahagya niya tuloy diniinan ng bulak sa sugat nito. Ouch! Mabilis na itinakip ni Beatrice ang kamay sa bibig nito. Mahina namang natawa ang binata bago nito kunin ang kamay niya na pinantakip niya dito. Huwag kang magulo, Sunny, ginagamot ko ang sugat mo. Sa halip na sundin siya nito, hinawakan nito ang kamay niya na may hawak na bulak. Hawak pa rin ito ang kabila niyang kamay. Who are you, Beatrice? Ngumisi lang ang dalaga bago umirap. Alam mo naman ang pangalan ko, Sunny. Hindi inaasahan ni Beatrice na mabilis na pinagbaliktad ng binata ang posisyon nila. Nahulog tuloy ang mga laman ng kit dahil bigla na lang siya nitong pinaupo sa couch. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa ibabaw ng couch, kung saan ay hawak pa rin ang binata. Ang binata naman ang nasa ibabaw niya ngayon. Ang kanang tuhod nito ay nakaposisyon sa gitna ng mga hita niya at ang kanilang muka ay halos magdikit na sa sobrang lapit. I saved you 2 times. Naidawit ko pa ang 2 kong pamangkin just to escape with you. Tell me, huh? Hindi alam ni Beatrice ngunit nakaramdam siya ng pag-iinit ng pisngi. Bakit naman kasi nagtutunog sexy ang mga sinasabi ng binata sa kanya? Required bang ganito ang posisyon natin kapag nagtatanong? Ngumisi ang binata sa kanya. Parang nakakaramdam ng kung anong kuryente si Beatrice, lalo na nang mas ilapit pa ni Sunny ang mukha nito sa kanya.
Pakiramdam ni Beatrice ay konting galaw niya lang, magtatama na ang labi nila ng binata. Kaya naman pilit niyang ibinabaon ang ulo niya sa couch, kahit wala naman talaga itong epekto. Just to make sure na sasagutin mo ang tanong ko. Umirap ang dalaga at bahagyang iniwas ang muka. I am Detective Beatrice De Vera from Unit 34 in USA, and I've been ordered to stay here in the Philippines for the meantime. I have encountered the biggest illegal mafia organization in America, and I accidentally took their flash drive. Kaya naman naisip ko na, pwede mo ako matulungan nung una kitang nakita. Wala pa akong access ulit sa mga website and files mula sa ahensya namin, at isa pa, wala akong materyales para magpatuloy sa investigasyon. Mahabang pagpapaliwanag ni Beatrice, kaya naman taimtim lang na nakikinig si Sunny. So hindi ka tambay. Muling umirap ang dalaga at naaasar na tinignan ng binata. Mukhang nang aasar talaga ito. Of course not. Disguise ko lang yun. Hindi mo ba naranasan mag-disguise? Nagkibit balikat ito at sa wakas ay tumayo na para pakawalan siya. Salamat naman. Natigilan silang pareho nang makita ang dalawang bata na nasa pinto habang nakanganga at gulat na nakatingin sa dalawa. We saw nothing, Uncle. Pakiramdam ni Beatrice ay pulang-pula ang mga pisngi niya. Kahit ang totoo, wala naman silang ginagawang masama. Boys, it's not what you think. Tumalikod na ang dalawa at kunwari na lang na wala ulit silang nakita. I told you, she's our uncle's girlfriend. Mahinang bulungan pa ng dalawa bago tuluyang lumakad palayo. Sinamaan naman ang tingin ni Beatrice si Sunny. Ang harot mo kasi, nakita pa tuloy nila. Magsasalita pa sana ito ulit nang basta na lang niya ito hinila pa upo para muling gamutin ang sugat nito. By the way po, we saw this in your car. Lumapit sa kanila ang dalawa at binigay sa kanya ang flash drive. Malawak na ngumiti naman si Beatrice bago nagpasalamat sa mga ito. Kagaya ng orihinal na plano, nagpatulong nga siya kay Sunny. Abala sila sa pag-iimbestiga, habang ang dalawang bata naman ay nag-iensayo at ginagawa ng laro ang pagbabalibag sa isa't isa. Look at this. Hindi ba? At ito ang grupo na hinuli nyo nung una tayo magkakilala? Itinuro ni Beatrice ang grupo na yon na nasa screen ng computer. Otomatiko din na lumabas doon ang mga pangalan ng miyembro at ang mga transaksyon na ginawa ng mga ito. Lumapit naman sa kanya si Sunny. Bahagya niya pang naigalaw ang ulo dahil napakalapit na naman nila sa isa't isa. I knew it. Alam kong kahit papano, magagaling ang mga pulis dito. Nagtaka lang ako kung bakit kinakailangan pa nila ng tulong ko. May mas malaki pa palang isdang nasa likod ng mga ito. Nadidistract ang dalaga. Naamoy niya kasi ang natural na bango ng binata. Pumapasok ito sa buong sistema niya. Kumukurap-kurap pa siya para matanggal ang atensyon niya dito. Ngunit, agad din naman na naputol ang plano niya nang humarap sa kanya si Sunny at bahagyang dumampi ang labi nito sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay naging estatwa na siya sa mga oras na yon. Ang fluffy ng pisngi mo? Mabilis na napatayo ang dalaga at tumalikod kay Sunny. Pakiramdam niya ay pulang-pula na ang pisngi niya. Sinasabi mo bang mataba ako? Mahinang tumawa ang binata bago siya nito marahang hinawakan sa kamay. Nitong mga nakaraang araw, masungit ito sa kanya. Kahit na nandito sila ay abala ito sa sariling trabaho. Tapos ngayon bigla-bigla na lang manghaharot. Nope, malambot siya sa labi ko. Pakiramdam niya ay mas lalong namula ang kanyang muka. Siguro ay mas mapula na siya ngayon kesa sa kamatis. Pwede ba, Sunny? Seryoso ako sa ginagawa ko. Hindi ka namin pinakialaman ng mga bata nung isang araw hanggang kahapon. Kaya wag mo akong dinidistract. Ngumisi sa kanya ang binata bago siya nito hayaan na makabalik sa upuan niya. So you're saying, nadidistract ka sa akin? Umirap ang dalaga para pagtakpan ng ngiti dahil sa maharot na boses ng binata. Are you trying to seduce me, Mr. Parker? Aagawan mo ba ako ng kaso na hawak ko? Muli itong ngumisi at marahang hinawakan ng baba niya. Kung gagana, bakit hindi? Isa pa, ang kaso mo ay kaso ko rin. Dahil ako ang poprotekta sa'yo. Umismid lang si Beatrice.
Bago niya pinaikot ang upuan at muli nang humarap sa computer. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa ng binata, ngunit hindi na rin siya nito ginulo. Sunny, is there any chances that you went in USA last month? Out of nowhere, natanong ni Beatrice. Lumilipad bigla ang isipan niya. Yes, why? Nagkibit balikat lang ang dalaga bago humisi. That's why you smell so familiar. Halos 3 oras din ang ginugol nilang dalawa sa pag-iimbestiga. Seryoso na silang pareho at nakikita ni Beatrice na mas napapadali niyang pagdugtong-dugtongin ang mga impormasyon at ebidensya tungkol sa mga bagay na kailangan niya malaman. At dahil yon sa tulong ni Sunny. May tampuhan ba kayong dalawa? Tanong ni Beatrice kay Mateo at Clint na makababa siya. Nakita niya kasi ang dalawang bata na nakaupo sa couch, pero sa magkabilang dulo. Tapos na ang coronavirus. Bakit ngayon niya lang ginagawa ang social distancing? Natatawa namang saad ni Sunny at sumabay sa kanya sa pagbaba ng hagdan. Inakbayan pa siya nito kaya sinamaan niya ito ng tingin. Close ba tayo? Natawa lang ang binata bago siya kinindatan. Sabay nilang nilapitan ng dalawa. Pareho lang nakakross ang braso ng mga ito at mukhang may tampuhan nga ang magkapatid. Umupo siya sa tabi ni Clint at hinawakan niya ang buhok nito. What's wrong, Clint? Tikom ang bibig nito at umiiwas ng tingin. Ganoon din ang ginawa ni Mateo. Nagkatinginan tuloy silang dalawa. Bigla namang tumayo si Sunny at nagunat-unat pa. Hay, sino kaya gustong sumama? Parang gusto ko maligo ngayon sa Rivera Falls. Gusto mo ba sumama, Beatrice? Tumingin siya sa binata at kumindat lang ito sa kanya. Bahagya pa siyang umirap bago tumango. Sure, parang gusto ko rin ipakita sa iyo ang swimming skills ko eh. Kayo, gusto niyo ba sumama? Pasimpleng tanong ni Beatrice sa dalawa. Hindi pa rin nagtitinginan ng mga ito. Ngunit sabay na tumango ang dalawang bata. Pasimple namang nag-thumbs up sa kanya ang binata. May kalayuan daw ang Rivera Falls mula sa bahay na tinutuloyan nila. Kaya naman nagkotse na sila. Hanggang sa loob nga ng sasakyan ay hindi nag-iimikan ng dalawang bata. Come on guys, what's wrong? Malambing na tanong ni Beatrice. Clint, Mateo, ano yan? Sumulyap naman si Sunny sa kanila. Ngumiti ito sa kanya at para bang pinapaubayan nito na siya ang mag-interrogate sa dalawa. Si kuya kasi. Mabilis na tumingin sa bintana si Mateo at mukhang hindi willing makinig sa sasabihin ni Clint. Ang sabi ko, suntukin niya ako sa muka dahil parte naman yun ng training namin pero ayaw niya. Tumangutango si Beatrice. Mukhang alam niya kung bakit nagkatampuhan ng dalawa. Mateo? Ayaw pa sanang sumagot ni Mateo pero tumikim si Sunny kaya naman tumingin ito sa kanya at nagbuntong hininga. I told him no. Ako pa rin naman ang kuya niya at ayoko sa akin magmula yung unang suntok sa mukha niya. Our dad and uncle told me that I should know my limit. Hinahayaan nila kami mag-training pero hindi sa point na susuntukin ko siya sa mukha. Tumingin naman si Beatrice kay Sunny. Nakangiti ito. Mukhang proud na proud sa pamangkin. Clint, magaling ka umiwas sa mga lalaking tao at hindi fair na makatanggap ka ng suntok kasi gusto mo lang. My punch is hard, you know. You might curse me with all your life kung sinunod ko ang gusto mo. Nagpipigil ng tawa si Sunny, kaya naman mahina itong hinampas ni Beatrice. Bakit hindi nito siniseryoso ang mga pamangkin? Ngumusulang naman si Clint at mukhang nagtatampo pa rin. Clint, say sorry to your kuya. He's right and you're the one who's wrong here. We don't tolerate that kind of behavior in the family. Nagbabadya naman ang mga luha ni Clint sa mata nito dahil sa seryosong sinabi ni Sunny. Gusto itong damayan ni Beatrice pero tama ang binata, ito nga ang may mali. Sorry po kuya. Bago pa sila makarating sa falls ay muli nang nagkabati ang magkapatid. Napapangiti na lang tuloy ng malawak si Beatrice kapag nakikita ang mga ito. Sa kabilang banda, na-amaze ang dalaga sa kagandahan ng falls. Mataas ito at kulay asul ang tubig. Napakalinaw din ito at halatang malamig. What are you waiting for, B? Let's go!
Napasigaw si Beatrice nang bigla siyang hilahin ng mga ito patungo sa tubig. Ang lamig! Bumalot sa buong katawan niya ang malamig na tubig. Natatawa naman ang tatlo na nasa likod niya ngayon. Lumangoy ang mga ito at talagang sumisid pa. Kitang-kita naman ito ni Beatrice dahil nga sa linaw ng tubig. Nagsimula na ring lumangoy ang dalaga. Sa hindi kalayuan, nandoon ang dalawang bata at tumatawa pa habang lumalangoy. Nagtaka naman ang dalaga na hindi niya makita si Sunny. Kaya naman umikot siya para hanapin ito. Sino hinahanap mo? Napaatras siya at napahawak sa dibdib bago niya hampasin ang braso ni Sunny. Ang hilig mo manggulat. Tumawa ito bago hawakan ang kamay niya at igawi sa direksyon ng dalawang bata ang kanyang tingin. Hanggang sa makalapit sila sa mga ito, hawak pa rin ni Sunny ang kanyang kamay. Hindi niya maintindihan ang sarili. Palagi kasi itong nanggugulo sa isip niya. At isa pa, hindi niya alam kung bakit hanggang sa pagtulog niya naiisip niya ang binata. At sa simpleng hawak nito, pakiramdam niya nagiinit ang kanyang katawan. Nang makabalik na sila sa bahay, dumiretso si Beatrice sa kwarto niya para maligo ng maayos at magpahinga. Are the boys with you? Ito ang unang bungad na tanong ng ate Celeste niya nang muli niyang ilagay ang SIM card sa cellphone. Tumango si Sunny. Yes, ate. They are with me for almost a week. Ngayon niyo lang napansin? Tumawa ito mula sa kabilang linya. Narinig naman niya ang mahinang pagmumura ng kuya niya. Just making sure that you have them. Ang akala namin, tinangay na ng mga nakalaban niyo na nakaraan. But I doubt that. The boys are amazing just like you when you were younger. Humagik-gik pa ito bago ibigay ang cellphone sa kuya niya. Dahil na rin sa personality ng kanyang ate Celeste, kaya hanggang ngayon, close sila nito. Tama talaga ang babaeng minahal ng kuya niya. Nakapunta na ang mga tao natin sa Amerika. At ang ilan sa mga tao mo, naglilibot-libot pa rin sa Manila. Lumayo ng bahagya si Sunny dahil nasa kusina kasi sila ngayon. Ang dalaga ay nagbe-bake ng cookies kasama ang mga pamangkin niya. How about Triton Wingrave? Ang alam ko nasa Pilipinas siya. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa ng kapatid sa kabilang linya. You're underestimating me, little brother? I already have him locked. Bahagyang umisi ang binata at tumango-tango. Thanks, kuya. Naisend ko na rin naman sa iyo ang files na naglalaman ng mga ebidensya laban sa kanila. They won't get away with this time. Illegal silang pumasok sa bansa. Tumawa ang kuya Matthew niya sa kabilang linya. Ang tawa na nagpapahiwatig na proud ito sa kanya. Great job. Anyway, tell my kids that I'm waiting for them. Nagawa na naman nila akong takasan para sumama sa'yo. Napapailing-iling na lang si Sunny nang putulin niya ang tawag at nakisali na sa pagbibake ng cookies. Sinong kausap mo? Tiningnan niya si Beatrice bago ngumiti. Si kuya, and he said na naikulong na si Triton Wingrave. Natigilan ng dalaga. Nginitian niya naman ito at marahang niyakap. You are safe now. You are more safe now. Naramdaman niya ang mahinang pag-iyak ng dalaga. Kahit ang dalawa niyang pamangkin natigilan. Ngumiti ang mga ito at dinamayan siya sa pagyakap sa dalaga. Ang kusinang yon ay naging saksi sa mainit na tagpo nilang apat. Hindi rin akalain ni Beatrice na tuluyan siyang magiging malaya sa tulong ng pamilya ni Sunny. At natiyak niya ang kaligtasan niya dahil idinawit niya ang 3 tao na ito sa sarili niyang gulo. Thank you guys. 2 araw ang pinagpaliban nila bago bumalik sa Maynila. In-enjoy muna nila ang pagsasama-sama nilang apat. Iha, are you okay? Nilingon ni Beatrice ang ama. Nasa veranda kasi siya ng kanilang mansyon habang nagpapahangin. Oo naman papa, nagpapahangin lang po sandali. Tuluyan itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Masaya ako na ligtas ka na. Pero babalik ka na naman ba sa Amerika? Tipid na ngumiti si Beatrice at tumango. Ayaw niya pa sana. Dahil aaminin niya na nahulog na ang puso niya kay Sunny Parker. Kahit pa palagi siya nitong inaasar, natagpuan niya pa rin ang sarili niyang umiibig sa binata. Nandun po ang trabaho ko pa. Bigo itong ngumiti sa kanya, ngunit niyaka pa rin siya nito ng maalaga. Paano niyo po nakakaya na wala si mommy? Ngumiti lang ito sa kanya
at tumingin ito sa malawak na hardin. Kasi, hindi pa kita na ihahatid sa altar. Kaya hanggat maaari, dapat kong kayanin. Mahina silang natawang mag-ama. Paano naman siya maihahatid dito sa altar kung wala naman siyang pakakasalan? B, someone is looking for you downstairs. Nalipat ang tingin ni Beatrice sa kuya niya na bigla na lang sumulpot na galing kung saan. Sino raw kuya? Nagkibit balikat ito bago umalis. Parang gusto niya tuloy bigwasan ng kapatid. Nang bumaba si Beatrice ay halos magkarirahan ng puso niya sa sobrang bilis ng tibok nito. 3 figura ng tao ang nakita niya. Hindi pa man tuluyang nakakalapit ang dalaga, pakiramdam niya maiiyak na siya. Hi, auntie. Ikinurap-kurap niya ang mga mata para pigilan ang nagbabadyang luha. Anong ginagawa niyo dito? Matamis na ngumiti sa kanya si Sunny at maingat na lumapit sa kanya. Para sunduin ka. Mahinang natawa si Beatrice at hindi makapaniwala na nandito talaga ang mga ito. Saan naman tayo pupunta? Pero aalis na ako eh. Alam niyo namang nasa ibang bansa ang trabaho ko, di ba? Ngumiti lang ang binata at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Stay with me. Stay with us. Pangako palagi kitang poprotektahan. Gulat ang dalaga. Hindi niya inaasahan na gusto nitong manatili siya. Bakit ko naman gagawin yun? Wala naman tayong relasyon para sundin kita. Ngunit, agad na sinakop ni Sunny ang kanyang labi gamit ang labi nito. Ang dalawang bata naman ay mabilis na tinakpan ng kanilang mga mata at natatawang tumalikod pa. I told you, she's gonna be our uncle's girlfriend. Ani Clint bago mahinang humagikik. Pasensya na kung nauna pa yung halik kesa sa panliligaw ko. But I've been eyeing your lips ever since. Umirap ang dalaga para itago ang kilig na nararamdaman. Mahina niya lang hinampas ito sa dibdib at niyakap. Salamat ka, gwapo ka. Mahinang natawa silang dalawa at mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa isa't isa. Nakisali naman din ang dalawa kaya mas lalo lang silang natawa. Natamaan ni Clint ng jawlens ang isang lalaki na humila sa bag ni Beatrice. Mabilis naman itong binakapan ni Mateo ng malakas na suntok sa muka. Aray ko! Tama na yan! Tara na! Sigaw ni Beatrice sa dalawa. Sumasakit na ang tiyan niya at sa palagay niya manganganak na siya. Kuya, let's go! I think auntie is in labor. Inambahan pa ng suntok ni Mateo ang lalaki bago inagaw pabalik ang bag na inisnatch ng lalaking yon. Inalalayan siya ng dalawa na makapasok sa kotse. Hindi naman makapag-focus si Beatrice sa sobrang sakit na nararamdaman. Call kuya. Maging ang dalawa ay nataranta na rin. Hindi niya alam kung buo pa ba sila bago makapunta sa ospital. 3 taon na rin, simula nang ikasal sila Sunny. At ito ang kanilang first baby. Mabuti na lang talaga at bumisita ang dalawang makulit na to, kaya may kasama siya ngayon. Tuluyan na rin niyang iniwan ng pagiging detective sa Amerika at nagpatuloy na lang sa Pilipinas na naintindihan naman ni Louie. Kabadong-kabado si Sunny na makarating sa ospital. Nauna pa doon ang Kuya Matthew niya at ang Ate Celeste niya. Nandoon na rin ang dalawang pamangkin niya na nagdala sa asawa niya sa ospital. Kalma ka lang. Ganyan din ang naramdaman ko noong nanganak ang Ate Celeste mo. Buti na lang. At gwapong-gwapo itong si Mateo at Clint. Mahina lang tumawa ang Ate Celeste niya bago nito pinalo ang braso ng kuya niya. Karga rin ito ang bunsong anak na babae. Palibhasa ay bunso at babae na spoil na rin ito sa kanilang lahat. Nang lumabas ang doktor, ay halos magunahan silang 4 sa pagtakbo. Natatawa lang tuloy si Celeste na kinuha ang kamera para i-video ang mga ito. Sino po ang asawa? Mabilis na nagtaas ng kamay si Sunny. Pakiramdam niya lalabas na ang puso niya sa sobrang kaba. Healthy pa ang baby niyo. Pwede niyo na po siyang puntahan. Nang makapasok sila sa kwarto ng kanyang asawa, sinubukan niyang kumalma. Kahit ang totoo, ay atat na silang makita ang kanilang anak na hawak ng kanyang asawa. He's a boy. Malawak ng ngiti ni Beatrice ang sumalubong sa kanila. Maingat nitong kinalong ang anak sa bisig nito. Mahina namang nag-cheer ang mga pamangkin niya. Nang sa wakas,
ay nailagay na ni Sunny ang kanyang anak sa kanyang bisig, pakiramdam niya, naging makulay ang lahat. God, he's so beautiful. Maingat niyang hinagka ng noon ng asawa. You are amazing. And you're wonderful, my wife. Matamis na ngumiti ang kanyang asawa at mahina itong bumulong sa kanya na mahal siya nito. Masayang masaya ang puso ni Sunny. Dahil ngayon, yakap niya sa kanyang bisig ang bumuo ng kanilang pamilya. Another handsome Parker, ha? Kumindat sa kanya ang kapatid na ikinatawa lang nila. Paano nga bang minsan ay inakala niyang tambay sa kanto na bigla na lang siyang hinila patungo sa sarili nitong gulo ay siya palang magiging kahati ng kanyang buhay. Ang siyang ina ng kanyang magiging mga anak pa sa susunod na taon. Paano ang isang Sunny Parker ay nahulog kay Beatriz de Vera na ngayon ay ang kanyang asawa na. Ang iibigin niya magpakailanman. The End. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.